The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Kailangan natin to kasi sa mga panahong ito. Opo, aaminin natin tayo nadadala sa ating damdamin, nagpupuyos po tayo kasi nga minsan, sorry po tao lang, dahil nga sa iyong frustration, may mga bagay kang nasasabi na bagamat masakit, subalit totoo at wala namang intensyon na mali siya kung hindi po para lamang sa kapakanan ng ating pong mga kababayan. Brad Jeff Eliscopides, magandang umaga sa iyo at good morning daw, sabi ni Consul Joe Asad. Good morning, Consul. Good morning, Ted. Morning, Cha. Ted, yung frustrations mo, marami nakaka-relate sa'yo. Good morning. Sorry po, na-delay tayo ngayon. Cha. Pero ang ganda ng pailaw mo dyan kung nasan ka ngayon. Pastor, nasa office ka na, no? Ganda pailaw mo dyan, para kang walang pores. Bumata siya ng 2 years. Actually, Cha, normal yan. Normal to, Cha. Walang daya. Walang filters yan, Cha. Wala namang question. Talaga walang filter yan. Tad-tad lang ng ring light. Wala namang question. Magandang lalaki si Brad. Naman, hello. Di po tayo sure, Johnny Delgado version 2.0. Pakain ka, ha? Papakain tayo, Ted. Sige. Si Consul Joe. Alright. Go ahead, Brad. Go ahead. Alright, good morning muna sa yung listener, Ted, na bata si Caden Samuel Pitel. Ayan, anak niya ni Clark at ni Verly Pitel. Pinag-uusapan po natin yung topic ng wisdom or karunungan. Okay? Sabi po, naisin daw po nating magkaroon ng godly wisdom. At kahapon nga sinabi natin, merong worldly, meron ding godly wisdom. Alam mo, Ted at Cha, yung diksyonaryo, dinefine yung wisdom as the ability to discern or judge what is true, what is right, and what is lasting. Yung kakayanan daw pong magdesisyon ba, yung magdesisyon gawin kung ano yung tama, totoo, at tatagal. Kaya po yung mga desisyon minsan ng mga worldly wisdom, panandalian lang, kaya yung discernment na ginagamit nila, makasarili, temporal yung layunin, at sabi nga, insatiable yung goal, walang kabusugan, walang kakontentuhan. Kaya po yung frustrations ni Brad Ted at ni Chacha sa mga nire-report nilang tiwali, ay bunga po yan ng worldly wisdom. Kasi nga po, puro makasariling kapakanan. Saan po masusumpungan yung godly wisdom? Of course, mula yan sa Diyos. Godly nga po kasi ang outcome ng godly wisdom, holy life. Mga Kawikaan 1:7. Sabi po rito, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ang karunungan na turo ay hinahamak naman daw ng mga hangal. Ted, sabi rito, yung takot sa Diyos, yun po ang magdadala, yun ang panimula. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito pong takot na to ay hindi dulot ng takot dahil power tripper ang Diyos. Hindi po. Ito ay dulot ng revelasyon kung gaano niya tayo kamahal. Parang yung mga magulang natin, mahal nila tayo kaya natatakot tayong saktan sila. Ganon din po yung analogy nun. Pag mahal mo isang tao dahil sobra kanyang mahal, natatakot kang saktan siya. At habang lumalalim ang ating relasyon sa Diyos, lalo din pong lumalalim yung ating karunungan. Kaya po patuloy lang po tayong makinig dito sa Daily Brad segment at patuloy nating i-apply. Hindi lang makinig at i-apply po yung mga katuruan na natututunan natin dito. At ang sabi po sa huli, ang karunungan at turo na to ay hinahamak naman ng mga fools, ng mga hangal. Binabaliwala po ito ng mga taong walang takot sa Diyos. Patuloy po silang umaasa sa sarili nilang kakayanan, connection, at kaalaman. Pero mapait po ang ending niyan. Huwag tayong dadamay sa mga ganon. Sabi nga ni Brad Ted kanina, matitimbog din yan, puputok din yan, may expose din yung ganyang diskarte. Kaya Ted at Cha, as I end, sa nagmumula ang takot sa ang karunungan, sabi sa mga Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan, at ang karunungan at turo naman ay hinahamak ng mga hangal. Panginoon, dalangin namin huwag kaming maging hangal. Dalangin namin po, kami po ay magkaroon ng takot sa iyo. Takot na nagbumula mula sa pagmamahal mo. Lord, nawa po ay turuan nyo kaming mamuhay na gumawa ng tama, totoo, at yung tatagal, everlasting, eternal nga po dapat ang outcome ng aming mga ginagawa dito sa buhay namin. Huwag po kaming malulong sa mga gawaing temporal, mga gawaing hindi naman totoo, at mga panandalian lamang. So Lord,
nawa ang mga tagapakinig namin patuloy na i-apply, patuloy Lord gawin yung mga katuruan mo na naririnig nila dito sa segment na to. At alam namin Lord, lalalim ang aming kaalaman tungkol sa iyo at kami magkakaroon ng karunungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, ang aming pong muling panalangin para po kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. At salamat muli sa pagkakataong ito na siya aming makaugnayan sa aming pong programa. Lord, alagaan niyo po lahat ng mga senior citizen na nakikinig ngayon sa amin, lalo na po ang may karamdaman. Lord, pagalingin niyo po sila. Ito pong aming tinadalangin sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 We pray, Brad Jeff, para kay Mami Mayet Garcia, yan, kay Tita Loli Mara, kay Tita Chit Salud, ang ating mga seniors na nakikinig din sa atin. Kasama na si Mami Guada Reyes. Yan. Morning! At kay Mami Peggy Toriano. Magandang umaga po at maligayang bati po sa inyo lahat. Kay Mami Virginia Monteiro. Ayan. Itong ating mga super seniors, mga paga 90 na ito. Sila Mami Peggy, sila Mami Virginia, maganda umaga po. At si Ninang Tina Monson Palma na wala pang si Tenta. Okay. Okay, si Tatay Totoy Guanyo, 88 pa lang. Matindi yan. Opo. Parang Alright. 18 lang yan. Si Sige, so Brad Jeff, salamat na marami ha. Bukas tayo ulit and hopefully nasa maganda kang pwesto sa panahon na para sa ating segment na ito. Kung narinig mo kanina yung saya ni Nanay. Yes. Ay, narinig ko, Ted. Si Nanay Fe. Narinig ko, Ted, nung ginawang 5,000 ni Chacha, sobrang natutuwa siya sa iyak. Naiiyak siya sa tuwa. Oo. Si Kuya Al Mendoza, naiyak din daw. Oo, naiyak din daw. Kasi alam mo yon, yung narinig mo yung ligaya, yung tuwa niya, di ba? Kung paano niya, hindi niya akalain, no? 5,000 is 5,000 pesos. Sa ibang mga tao po, parang wala lang yun. Parang 500 piso lang, parang ganon. Pero sa kanya, pangkain lang. Opo, pangkain lang ngayon. Pamilya ho. Ang buong pamilya at mga apo ang matutulungan. Kaya pagpalain po ang lahat ng mga tumutulong sa kapwa. God bless you more. Okay, so Brad Jeff, have a good mission day today. Yes. Kagabi kasi, Ted, nagkasal ako sa Tagaytay. So medyo hating gabi na halos nakauwi. And I have to leave the house ng 6:30. Traffic pa rin sa EDSA. Hindi pa rin ako umabot na alas 8 dito sa BGC. So pasensya na po. Ako ay medyo matindi lang. Mga bagay na hindi na natin kayang baguhin. Oo naman. No? Yung traffic andyan na talaga yan. Yun lang ating pag-uugali, may pwede natin baguhin. At yung the way we respond to the situation. O sige Brad, ngayon wala ka bang ikakasal? Wala. Marami tayong meetings ngayon, Ted. Marami tayong counseling. At again, it's our mission day. Every day is a mission day naman. Okay. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Enjoy the day. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.